sa dugo sa na katugsa, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puri sa Panginoon, piling niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, piling niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y managalang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Buhay ko'y umaakyat bawat araw, isang taas, dalangin ko'y walang likas. Diyos sa langit ay ilipan, buhat
mataas kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit umakyat. Ang darurugay nais ko na maabot hanggang dulo, hindi magtutugot ako hanggat di mapagkay Kristo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit umakyat. Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at salamat sa mga panalangin sa panahon po na may karamdaman at salamat sa Diyos sa patuloy na pagkakaloob niya sa akin. Isang tinuturing kong biyaya ang kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob niya hindi lamang sa physical kundi lalong-lalo na po sa aking buhay spiritual. At para sa ating pong pag-aaral, bagamat ito po ay marahil ay napagdaanan na natin, pero napakaganda po na atin muling balikan ang aklat ng mga awit sa chapter 1, simula verse 1 hanggang verse 3. At ganito po ang ating mababasa. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim
sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Alam niyo po, ayon po sa mga Hebrew poetry, sapagkat ang aklat ng mga awit ay isa po sa mga kategory ng poet, no, poetical books sa Old Testament. Ayon po sa mga Hebrew poetry, ang unang 3 talata pong ito ay parang tinawag po siya na road map, kung saan ay parang mapa siya na kung masusundan mo ay masusumpungan mo ang matuwid na pamumuhay at masusumpungan mo ang pagiging mapalad o mapagpala. Kaya dito po ay una nais ko pong tignan natin yung meaning po ng salitang blessed is the man. No? Sabi po dito sa atin, ayon po sa maraming mga commentators sa Bible, ang ibig sabihin ng blessed sa Hebrew word ay asher. Pero ang ginamit na salita dito sa verse 1, blessed is the man, ay asherei, meaning plural. Ito po ay nangangahulugan ng multiplied blessing or yung tinatawag na state of complete blessing, happiness na tunay na nararanasan ng isang matuwid na tao. At dito rin po ay ipinakita hindi lamang yung pagtanggap ng maling payo, no, dito sa chapter 1 verse 1, na yung tinutukoy na mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi lang po ito basta advice or counsel, no? Ginamit po sa salitang English yung counsel. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Alam niyo po, ang tinutukoy lang po nito ay hindi lang po yung simpleng payo, sapagkat kung sa Hebrew poetry, ang 3 position na ginamit po dito, yung walketh, standeth, seated, o yung lumakad kasama ng mga masama, tumayo kasama ng makasalanan, umupo kasama ng mga manlilibak. Ang 3 bagay po na ito na ginamit na sulat dito sa sulat ni David ay tumutukoy po ito. Una, yung walketh, ito ay parang casual, parang araw-araw lang na pamumuhay. At yung ang godly rito, hindi po ito yung mamamatay tao o kung kasuklam-suklam na kasalanan, kundi yung ungodly po rito, ito po yung mga tao na mayroon silang makamundong prinsipyo, tinatawag na wrong perception. Parang ito'y isang attitude o ito isang mindset na ang kanyang kaisipan ay siya ay nag-iisip tulad ng isang taong makasanlibutan. Yun po ang tinutukoy po dito. Yung casual lang, parang nakikiayon lang. Kaya nga even si Paul, sinabi niya na huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Yun po yung tinutukoy dito sa mga bagay na sinulat dito sa Psalms chapter 1. Pangalawa, yung
huwag tumayo. Ibig sabihin po nito, eto na yung nagiging familiarity. Parang nakakasanayan na. O eto na yung stand. Eto na yung mga 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 bagay na parang okay na, no? Nung una, lumalakad ka, nakikisabay ka lang, nakikigaya ka lang, nakiki-compromise ka lang. Ngayon, ito na yung iyong panuntunan, familiarity. Yung sinners po rito, ito yung mga wrong practices in life. Behaving, sabi nga, like the world. Kanina, thinking like the world. Second, behaving like the world. Ganun na yung nagiging pamumuhay. At yung word na seated, ito yung tinatawag na fixed position, permanent. At yung mga scornful, yung mga tinasabi rito na manlilibak, ito po yung mga humahamak sa Diyos. Ito po sila ay belonging to the world. Sila na po ay talagang makasanlibutan. At yan po yung tinutukoy po rito at tinutukoy din po rito yung tinatawag na anatomy of temptation. Kung paano yung pong tukso, yung pong pagkahulog sa kasalanan, ito ay unti-unti. Kung mapapansin natin, una siya ay lumalakad, tumayo, at hanggang sa yun na naging kanyang posisyon sa kanyang buhay. Ipinapakita po nito ang unti-unting pagkahulog ng isang tao sa hindi matuwid na pamumuhay. At yan ay biblically ay maraming mga istorya sa Biblia po, like sa istorya ni Samson, unti-unti siya na humaling hanggang sa siya ay malugmok na sa kasalanan. Ganon din po si Haring David. Si Haring David, siya ay nagpapahinga, nakita niya si Bathsheba, karon siya ng pagnanasa, hanggang sa siya ay pumatay at adultery. Ganyan po ang ipinapakita po ng bahagi na ito ng ating pinag-aaralan. At gusto ko pong makita natin na ang bawat isa sa atin, kung titignan po natin, ay hindi natin kayang taglayin ang buhay na ito. Kaya isang bagay po ang nakita ko, ang mapalad dito na tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo man sa daan ng makasalanan, hindi nauupo man sa upuan ng manlilibak. Ito po ay nararapat lamang at nakatukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay narito sa lupa, nung ang anak ng Diyos po ay nagkatawang tao, maliwanag po ang mga sinasabi ng Biblia na siya ay hindi nagkasala. Sabi po sa unang Pedro, 1 Peter chapter 5 o chapter 2, dito sa verse 22, ganito po ang ating mababasa. 1 Peter chapter 2 verse 22. Sabi po na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ang tinutukoy po rito, kung itataas po natin ang ating pagbasa, ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Binabanggit dito ni Apostol Pedro na tayo man ay tinawag, no?
Si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, ang sabi niya, na iniwanan niya kayo ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Sabi rito na siya'y hindi nagkasala. Isa po itong katotohanan sa ating Panginoon. At sabi rito, o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ibig sabihin po, lahat ng mga lumalabas sa bibig ng ating Panginoon ay totoo, katotohanan. At alam po natin yung opposite ng truth. Ito yung pagsisinungaling. Ang ating Panginoon po ay hindi po siya nagkasala. Siya yung mapalad na tao. Siya yung tao na perfectly suited doon sa sinasabi ni Haring David doon sa chapter 1 verse 1. Ang tao na namumuhay, hiwalay sa kasalanan, malayo sa kasalanan, ay isang taong matuwid. At ito ay, sa tingin ko po, ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sa unang 1:3-5, maging si Apostol Juan ay binanggit niya rin ang bagay na ito. Sa chapter 3 verse 5, sinabi po ni Apostol Juan sa kanyang epistola, at nalalaman ninyo na siya'y nahayag. Ito po yung sinasabi po rito, yung pagparito ng ating Panginoon. Noong siya'y nagkatawang tao, ito yung word na nahayag, na-reveal. Ito po noong siya ay mula doon sa langit, siya ay bumaba rito sa lupa, yung the doctrine of incarnation, na ang ibig sabihin ng incarnation, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ito po ang tinutukoy dito. At binabanggit din po rito ang dahilan ng kanyang pagparito upang, ang sabi niya, mag-alis ng mga kasalanan. Alam po natin, ang tinutukoy dito ay ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan siya ay naghirap, namatay para po sa ating mga kasalanan, upang ang bawat sumampalataya sa kanya ay mahuhugasan ng kanyang kasalanan. At ang sabi rito, at sa kanya'y walang kasalanan. Meaning siya po ang perpekto na sacrifice para sa ating kasalanan. Kasi kung ang ating Panginoon ay may kasalanan at siya'y namatay doon sa krus, siya'y namatay lamang para sa kanyang kasalanan. Subalit, dahil ang ating Panginoon ay walang kasalanan, siya yung perfect sacrifice. At yun ay binigyan din sa aklat ng mga Hebreyo. Pagka binasa natin yung aklat ng mga Hebreyo, ay tumutukoy doon yung perfect sacrifice. Once and for all. Hindi katulad noong mga sacrifice sa Old Testament, paulit-ulit. At iba-iba yung nagsasacrifice. Subalit, ang nagsacrifice at ang sacrifice ay naging perpekto sapagkat ang nag-alay nito ay, sabi rito, walang kasalanan. At yun yung buhay na tinutukoy doon sa prophetic letter ng Book of Psalms. Ito'y walang iba kundi tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Katunayan, sa bawat mga tukso at pagsubok na pagtagumpayan niyang lahat, siya ay hindi nahulog sa pagkakasala. Maliwanag yun na mababasa natin sa Hebrew chapter 4 verse 15. Hebrew chapter 4 verse 15. At ganito po ang ating mababasa, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan.
Ang ating Panginoon ay isa siya sa mga ang tinutukoy na pagiging dakilang saserdote niya, hindi po ito yung position sa Old Testament. Kundi dito ay tinutukoy lamang ang kanyang pag-aalay. Sapagkat alam po natin ang gawain ng mga saserdote, lalo na ang mga dakilang saserdote. Sila yung pumapasok sa dakong kabanal-banalan na dala-dala ang dugo upang ito ay ibuhos sa tabernakulo nang sa ganun para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng bayang Israel, ng bawat isa. At yan yung tinutukoy dito. Dahil sa kanyang kagandang loob at habag sa ating kahinaan. Ibig sabihin, we are all sinful. Sabi niya, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan. At alam natin ang tukso na naranasan niya. They encounter Satan. Satan offered the world. Satan offered the physical needs. Satan offer power. Pero lahat po ng yan ay napagtagumpayan ng ating Panginoon. At ganun man siya'y walang kasalanan. Napakaganda po ng bahagi na ito na ating pinag-aaralan. Ang isang pagiging mapalad na tao. Ang isang mapalad na tao ay namumuhay, iwalay sa kasalanan. Hindi lumalakad sa payo ng mga ungodly, hindi tumatayo sa mga daan ng makasalanan, hindi umuupo sa mga manlilibak. Hindi siya makasanlibutan. At yan ang buhay ng ating Panginoon. Jesus is perfectly illustrate dito po sa sinasabi ni Haring David na tao na matuwid, tao na mapalad. At alam ninyo po sa kagandang loob ng Diyos sa 2 Corinthians 5:21, ito po ang isang napakaganda. Hindi man po natin magawa ang bagay na yon sapagkat madalas tayo ay nakikinig, lumalakad, no? Tumatayo, kung minsan ay nagugustuhan na natin ang kasalanan sa buhay natin. Pero napakaganda po sa 2 Corinthians 5:21. Ang sabi po rito, ito po ang isa sa mga blessing. Nakita natin ang Panginoon, siya yung righteous man. Pero ang sabi rito, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Ito po ang tinutukoy yung the message of the gospel. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagkapako doon sa krus. Tinuring siya na masama, makasalanan. Sa kabila ng sabi rito, siya'y walang kasalanan. At ito'y nangyari, sabi niya, dahil sa atin. Tumutukoy ito sa lahat ng taong hindi matuwid, sa lahat ng taong makasalanan. Sabi nga ng Bible, for all have sinned and come short to the glory of God. Walang matuwid. Romans 3:10. Walang matuwid, wala. Kahit isa. Kaya kailanman ang tao sa kanyang sarili, hindi niya maaaring maranasan yung absolute blessedness comes from God. Dahil siya ay unrighteous. Pero ang sabi po rito, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Isa itong blessing. Kaya nga po, ito'y biyaya.
na tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ay isang napakalaking biyaya. Kahit sa ang aspeto natin, tignan ng buhay natin, sa pag-iisip natin, sa pagsasalita natin, yung puso natin, yung hangarin natin. Kung minsan, kung titignan natin, ang lahat ng ito hindi tumutugma doon sa pagiging matuwid. Subalit salamat. Salamat sa ating Panginoon. Kaya, kung babalikan natin itong pinag-aaralan natin, itong awit, chapter 1, verse 1, napakahalaga na makita po natin na ang taong ito, ang taong matuwid na tinutukoy dito, ito ay naglalarawan sa ating Panginoon sa Kristo na hindi kailanman nagpasala. Sabi niya, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mangliliba. Balit salamat sa Diyos. Isang biyaya na tayo ngayon, although we are all failure, walang matuwid, wala kahit isa. Pero salamat dahil sa ating Panginoon, sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, ay ginawa niya tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Positionally, ang nakikita ng Diyos sa bawat isang tunay na sumasampalataya ay hindi lamang hindi na yung dating ikaw, hindi yung bagong buhay na iyong tinanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo. Yun ang inaasahan ngayon ng Diyos sa atin, na ipamuhay natin ang pananahan ng Espiritu Santo. Kaya sabi ni Pablo, walk in the Spirit. Ang ibig sabihin, magpasakop ka. Sapagkat kung magpapasakop ka, maaaring maranasan mo ang buhay na hiwalay sa kasalanan. Kundi mararanasan mo yung buhay na laging ang hangad ay ang kalooban ng Panginoon, hindi ang kalooban ng iyong sarili. At yun ang pananahan ng Espiritu Santo. Napakahalaga na maranasan ng isang Kristiyano. Second, ang sabi po rito sa niya, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Gusto ko pong tingnan natin ang bahaging ito ng ating pinag-aaralan, sapagkat napakahalaga po na makita natin na ang tinutukoy dito, no, yung kautusan, ito ay walang iba kundi ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Ang kautusan na yung pamumuhay na karapat-dapat sa Panginoong Diyos. Ito ang tinutukoy dito, kundi ang kanyang kasayahan. But is delight, yung salitang delight. Gusto kong tignan po natin yung salitang delight. Ito yung nakikita natin sikreto. Delight. Parang, diba, yung parang tinatakaw ka. Parang gustong-gusto mo. Yun yung salitang delight. Ito ay tumutukoy sa buhay na gustong-gusto mo na gawin ang salita ng Diyos. Sapagkat yung salita rito na kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay. Bulay siya araw at gabi. Ang ibig sabihin dito yung meditate day and night, yung iniisip mo kung paano mo ito gagawin sa iyong everyday life. Yun yung meditation. Yun yung masaya ka. Yung gustong-gusto mo na gawin.
yung mayroon kang pagnanais na gawin ang kautusan. Subalit alam po natin na kung minsan ang bagay na ito ay napakahirap. Kasi tayo kung minsan hindi man natin ito lubusan na masunod, no? Sabi nga sa James chapter 2 verse 10. Kumbaga tayo parang failure tayo rito. Kasi tayo hindi everyday, hindi araw at gabi. Kung minsan tayo mga kabuti, tutubo minsan wala. Minsan napakagusto natin gawin ang kalooban ng Diyos. Pero mas madalas, ang kalooban natin ang siyang ginagawa natin. Pero ang sabi sa James chapter 2 verse 10, ano pa sabi rito? Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayoy may natisod sa isa. Ibig sabihin ng natisod, hindi mo nagustuhan, hindi okay sa iyo, hindi siya, ibig sabihin hindi mo feel na gusto mo gawin, no? Yun ang ibig sabihin natisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya kung ang utos ay 10, yung siyang gustong-gusto natin, yung isa ayaw natin at ayaw nating gawin, we are guilty of breaking all of it. Yun ang isang katotohanan. Yun ang bagay na mahirap para po sa atin. Kaya kung ang tinutukoy po dito sa Psalms chapter 1 verse 2, kumbaga minsan tayo po ay failure. Pero alam niyo, napakaganda po. Napakaganda ng halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ating pong Panginoong Jesucristo, ayon po dito sa Matthew 5:17, ang sabi niya, huwag ninyong isiping umarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Sabi po ng Panginoon, ang Panginoong Yesus po ang nagsasalita rito. Umarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Kaya kung titignan po natin ang principles in obedience to the law, dapat perfectly obey. Yun ang nararapat. Yun po yung nararapat na yung tinatawag na perfect obedience. At maliwanag na ang tinutukoy sa Psalms chapter 1 verse 2 na masaya ang kanyang kasayahan ay nasa pagsunod sa kautusan, no? At sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi, yung ipinamumuhay niya perfectly. Nakikita ko rito na ito ay na-fulfilled sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda po na siya yung example. Sapagkat una po kung titignan natin, ang Diyos na hindi mo nakikita ay nakita mo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. At ang napakaganda po, ang Panginoong Yesus, ang buhay ng Panginoong Yesus na hindi kayang gawin ng tao sa panahon ng biyaya, sa pamamagitan
ng Ebanghelyo, Ephesians 1:13-14, pagkatapos mong tanggapin ang Panginoon, ibinigay ng isang Espiritu Santo. Or what? Para ikaw ngayon ay makapamuhay tulad ng Panginoon. Kaya yung Christian life ay hindi po siya buhay na parang kaya natin. No? Hindi po tayo. Mapepid po tayo. Kaya nga napakalaga na magpasakop tayo sa Espiritu Santo. At alam natin ang isang tanda ng tunay na pinapatnubayan at pinangungunahan ng Espiritu Santo. He lives in love. Yung pag-ibig niya sa Diyos. Kaya nga sabi, if you love me, obey my commandments. Kung minsan kahit hindi natin yun gusto, dahil mahal natin ang Panginoon, sinusunod natin ang kanyang kalooban. Hindi yung gusto natin ang hinahanap natin, kundi ang gusto ng Panginoon. Dahil mahal natin, yun ang ibinubuhan ng controlled by the Holy Spirit. At nagkakaroon ka rin ng pagmamahal sa mga kapatiran. Yung kanilang spiritual na kalagayan na iyong mas binibigyan ng pagpapahalaga. Minamahal mo, nagkakaroon ka ng pagmamahal sa kanyang gawain. Gusto mo ang kanyang gawain, maging maayos, maging kalugod-lugod, gumanda sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa ating kapangyarihan. We failed pagka tayo po ay ang ating mga sarili, ang ating mga sinusunod. Kaya ito pong verse 2, ito ay perfectly makikita natin sa ating Panginoon. At yan ay na-fulfilled. Siya yung naging karapat-dapat sapagat buong puso niya na sinunod ang kautusan. Sabi niya nga, naparito siya hindi para labagin, kundi para ito'y sundin. Nasa kanya yung perfect and complete obedience. Kaya siya yung magandang halimbawa natin. Hindi ako. Hindi ang sino man sa atin. Ang pinaka-perfect example natin as far as concerned obedience ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kahit sa matandang tipan, sa mga panahon na ibinigay ng Diyos ang kautusan, binigyan niya ng diin ang kahalagahan ng pagsunod. At laging kaakibat noong tinatawag na kagalakan, yung kabanalan. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin yun. Lagi pong magkaakibat yun. Yung kabanalan sa kagalakan. Yun yung lubos na complete na tinatawag na blessed life. Yung full of joy. Meaning, tandaan natin ang joy ay isa sa mga binanggit sa Galatians 5:22 o bagamat ang pag-ibig ang siyang pinakabunga ng Espiritu Santo. Subalit, hindi natin mapag-iwalay ang bagay na yun. Pagmamahal, kabanalan, at kagalakan. Yan ang isang buhay na kasiyasiyan. At ang buhay na yan ay natupad ng ating Panginoon. Kaya kung ang Panginoon sa tulong ng Espiritu Santo, maaari nating mapamuhay. At yun yung buhay na gusto ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa Romans chapter 8, verse 29, kung di ako nagkakamali. Yun ang purpose ng Christianity. Ilang yung nagtitipon. Halaga yung pagtitipon. Minsan yan ay ginagamit ng Diyos sa ating pagsamba, pagpapasalamat, at ginagamit din niya bilang kalakasan natin. Pero ito ang pinakalayunin ng ating pagkaligtas.
ng ating pagkatawag sa Panginoon. Ang sabi sa Romans 8:29, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya napakahalaga po nitong bagay na ito. Ito po yung pinaka-layunin ng ating pagkatawag. Ito po yung layunin ng ating pagkaligtas. Hindi lamang po para dalhin tayo sa langit. Hindi po ba natin napansin? Maaaring yung iba sa atin matagal lang sumampalataya sa Panginoon. Pero bakit hindi ka pa niya dinala sa langit? Sapagkat ang layunin ng Panginoon ay makapamuhay tayo ng katulad ng larawan ng kanyang anak. At alam natin na ang salita ng Diyos at ang Panginoong Jesucristo ay magkasama. Kaya yung pagbubulay sa salita ng Diyos, yung pag-aaral sa salita ng Diyos, sapagkat walang ibang paraan para makita mo ng lubos ang buhay ng Panginoon, ang Panginoong Yesus, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga po ang Bible ay tinatawag na Christ-centered. Kaya nga dito sa mga awit, bagamat ito ay isinulat matagal bago dumating ang Panginoon, pero kung makikita natin, ang tinutukoy niyang taong mapalad ay tumutukoy sa ating Panginoon. At siya yung perfect example. Kaya kung ang salita ng Diyos, sabi nga ni Santiago, sa chapter 1, tingnan po natin, mahalaga po, sapagkat walang ibang paraan para matamo natin ang pagiging mapalad, kundi yung tayo ay maging taga-gawa sa salita ng Diyos. Sabi po rito, 19, nalalaman ninyo ito, pinamahal kong mga kapatid. Yung mga kapatid po rito, hindi lang po ito yung mga Hudyo, kundi ito po yung mga mananampalataya. Sabi, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Alam natin ang isang katotohanan na sa tuwing tayo nag-aaral po ng Biblia, ang dyablo ay present. Siya yung ibon na tumuka doon sa pinhing mabuti. Ang dyablo, gumagawa din po siya. Every time na mayroong pag-aaral, every time na ikaw ay tumutungay sa salita ng Diyos, nandyan ang dyablo. Maaaring sinisira niya yung focus mo. Hindi totoo yan. Hindi. Ito ako, mas gusto ko to. Mas gusto ko siya. Mas gusto ko yun. Kaya nga sabi rito, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. At ang sabi naman, magmakupad sa pananalita. Magmakupad sa pagkagalit. Sabi niya, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Sabi niya, kaya nga po, kahit sa New Testament, yung pagsamba, pagka ikaw ay galit, walang kwenta po yun. Sabi kasi ng Bible, Matthew 18, kung may kagalit ka, pumunta ka muna sa kapatid, makipagka-Diyos ka muna. Pero kung nagtatanim ka ng galit at sumasamba ka, walang kwenta yung pag-awit natin, kahit malakas pa ang boses mo, kahit napakasipag mo pa. Sapagkat ang galit, sabi rito, ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya sabi sa verse 21, ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Sabi niya, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong
sarili. Hindi sapat na marami kang alam. Ang mahalaga kung gaano na yung iyong ipinamumuhay. Yun yung pagiging mapalad. Yun yung pagiging matuwid. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Hindi niya, nagsalamin siya, may dumi siya sa mukha, hindi niya tinanggal. Kaya gusto niya uling magsalamin. Pero ang sabi rito, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay, sabi po rito, pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. We become prosperous. The secret of a blessed man. At maliwanag na ito'y nasa persona ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po na yung upang matulad tayo sa Panginoon, ipamuhay natin yung salita ng Diyos. Yun yung sinasabi dito sa ating pinag-aaralan, dito sa awit. Sa awit, balikan natin. Chapter 1. Maliwanag na ang taong may kasiyahan sa mga kautusan ng Diyos ay, although hindi tayo maliligtas sa gawa, pero napakaganda na isang katotohanan ng isang tunay na ligtas ay pinananahanan siya ng Espiritu at ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa kanya na maunawa ng salita ng Diyos at ma-apply ang salita ng Diyos. We cannot also apply the Word of God in our own. Hindi po. Yun ang kahalagaan ng indwelling ng Holy Spirit. Kaya alam mo kung sino yung mga tunay na pinananahanan ng Espiritu. Sila yung mayroong new life. Although hindi man mabilisan, although hindi man instant, hindi man agad-agad. Pero makikita mo ang kanilang buhay unti-unting naayon sa kalooban ng Panginoon. Ayon sa mga turo ng Panginoon, naayon sa mga salita ng Diyos. Kaya nga, napakaliwanag na ang sino mang na kay Kristo, siya na ibagong nilalang, 2 Corinthians 5:17. Sapagkat yun sa kapangyarihan ng Espiritu. At napakaganda po rito na ang tinutukoy na masayang-masaya sa utos ng Diyos at ina-apply niya araw-araw ay makikita natin sa persona ng ating Panginoon Jesus. Jesus is the perfect example to every believer. Ang Panginoon Jesus po. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, yung kapatid ko ganito yung kasama ko ganito dapat ganito rin ako, no? Hindi siya, hindi ako. Ang ating Panginoon, siya yung perfect example ng bawat isa. At kung makakapamuhay tayo ng tulad niya, kung ipamumuhay natin ang salita ng Diyos, hindi natin namamalayan na ang buhay natin ay nahuhubog unti-unti tulad ng ating Panginoon. At sa pamamagitan nun, mararanasan natin yung pagiging hindi lang positionally righteous, progressively, righteously, mararanasan mo. Ano po yung progressively? Kanina, binasa natin yung 2 Corinthians 5:21, nung tayo sumampalataya, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Yung katibayan ng indwelling of the Holy Spirit, tinatawag na sanctification. Yung araw-araw na buhay natin
unti-unti tayong nakapamumuhay ng matuwid. Unti-unting nababago yung mga gawin natin, yung mga pag-iisip natin, yung mga pagsasalita natin, yung mga ginagawa natin. Unti-unti. Yung puso natin unti-unting nauhubog noong pag-ibig. Nagkakaroon tayo ng malasakit. Hindi yung parang selfish. Yung parang wala kang pakialam. At yun yung Holy Spirit. The work of the Holy Spirit, the indwelling of the Holy Spirit in the life of the believer, ay gawin tayong kawangis ng Panginoon. At yun ay makakatulong ang pag-aaral, pagbubulay, yun yung kasayaan. Yung pagbubulay, to apply, to think and to apply the Word of God. And lastly po, sabi rito sa verse 3, at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Kung makikita natin dito, ito yung napakaganda na ibinubunga ng pagbubulay at pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. Yung binibigyan ka ng matibay na buhay tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa siping ng mga agos ng tubig. Isa itong napakaganda na katotohanan dito sa bahagi na ating pinag-aaralan. At alam ninyo, ito ay lumalarawan din sa ating Panginoon. Yung paglago, yung kanyang paglago ng kanyang buhay. Kung babasahin natin dito sa Lucas chapter 2, verse 52, bagamat ito ay tingnan natin, makikita natin yung Lucas 2:52. Sabi po rito, at lumaki si Jesus sa karunungan. Excuse me po. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Kung papansinin po natin yung buhay ng ating Panginoon, ay parang siya yung ini-illustrate ni David na parang puno na nakatanim sa siping ng batis na lumalago kahit matindi ang init, lumalago siya at nagbubunga siya. At kahit anong gawin niya ay pinagpapala. At ito, dito sa bahaging ito sa Luke chapter 2, verse 52, meron tayong makikita na yung apat na parang model for human development, no? Yung human development, yung pag-unlad sa buhay. Mayroong apat na mahalaga na gusto kong tignan po natin dito sa bahaging ito ng ating Panginoon, sapagkat nakita natin na yung sinasabi ni Haring David na puno, siya ay lumalarawan sa buhay ng ating Panginoon. At napakaliwanag dito na siya ay lumaki si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, sa pagbibigay lugod sa Diyos. Ang sabi po dito sa English ay, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Ito po yung apat na mahalagang model for human development. Yung mental, physical, spiritual, and social. Kung mapapansin natin, yan po yung tinutukoy dito. Yung mental, yung wisdom, siya ay lumalago. No? Ito yung
tumutukoy din ito doon sa karunungan at kung paano mo i-apply yung karunungan, yung wisdom. Siya'y lumalago sa bagay na yon. Nagiging yung alam mong i-apply yung mga word of God. Marami kasi minsan magaling sila sa Bible pero hindi nila alam i-apply sa word of God. No? Ang mahalaga kasi dito sa tinutukoy nito yung paglago ng karunungan. Yung mga natututunan mo na i-apply mo. At yan yung makikita natin sa Panginoong Jesucristo. Yung paglago ng kanyang wisdom, ng kanyang karunungan. Simula sa kanyang pagkabata, unti-unti habang tumatagal, nakikita the way he teach, the way he live. Makikita natin, ina-apply niya yung mga bagay na natututunan niya. Siyempre yung sa stature, ito yung physical, ito yung katawan. No? Kabahagi rin dito yung physical development. At tumutukoy din ito sa maturity. Hindi yung parang, kasi yung isang bata na tumatanda, pero nag-iisip pa rin bata, o kaya naman, hindi siya lumalaki, alam natin, hindi siya normal. Kaya napakalaga noong yung overall, yung even sa katawan, no? Kaya yung pag-aalaga rin talaga sa katawan, minsan ito ay mabuti rin. No? Sabi nga ay, kaya nga yung pag-iwas sa mga vices, yung pag-iwas sa mga bagay na nakasisira sa katawan, maganda talaga na naiiwasan din yon. Although minsan talagang dito sa atin, tulad ako almost a week, almost 7 days ako na mayroong karamdaman. Kaya minsan hindi rin maganda rin po yung sinasagad yung pagod yung katawan kasi humihina talaga. Pero kung minsan yun ay hinihingi ng pagkakataon. Pero ang mahalaga rito, yung karunungan at yung physical, minsan magkasama rin po kasi yan. No? Minsan pagka mahina yung katawan mo, hindi ka rin makapag-isip ng maayos. Pero ang dalawang mahalaga rito, yung tinatawag na kalugod-lugod sa Diyos. Ito spiritual ito favor with God. Ito yung malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, pakumbabaan, pagsunod, pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung mga bagay na yan ay nakakatulong sa atin. Ang Diyos ay nalulugod sa atin. At yun ang karampatang pagsamba. Romans chapter 12. Siguro buksan po natin sa Romans chapter 12. Verse 1 and 2. Ang sabi po, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal na kasiya-siya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Dito sa bahaging ito, hindi lahat ng paglilingkod ay paglilingkod. Hindi lahat ng pagsamba ay pagsamba. Ang ibig ko po sabihin, hindi lahat ng paglilingkod ay tinatanggap ng Diyos. Hindi rin lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Nangangailangan ito ng pag-aalay. Yung tinatawag na surrendered life. Banal. Kasiya-siya sa Diyos na sa ninyong makatuwirang paglilingkod. Kaya maganda sa buhay po natin ito yung nararanasan natin yung biyaya ng Diyos. Ang biyaya kasi po ng Diyos, hindi lang dala-dala niya ay kaligtasan.
Nagdadala din yan ng kalakasan. Nagdadala rin yan ng kasiglahan sa paglilingkod. Tandaan po natin, hindi lahat ng pagsamba, hindi lahat ng paglilingkod ay nakakarating sa Diyos. Kaya napakaganda na matulad tayo sa ating Panginoon, yung lumalago yung favor ng Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos. At hindi lang yung relasyon natin sa Diyos. Kung titignan natin, kung babalikan natin yung sa Matthew, o dito sa pinag-aaralan natin, sa Lucas chapter 2 verse 52, yung favor with men. Growing in favor, ito yung pakikipagrelasyon sa mga tao, maging mananampalataya o hindi mananampalataya. Binibigyan natin sila ng pagpapahalaga. Bumubuo tayo ng tinatawag na healthy relationship sa mga tao. Kakilala man natin o hindi natin kakilala. Mas lalo na sa mga kapatiran, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Ito yung paglago. Hindi ka pwedeng lumago spiritual kung hindi ka lumalago socially. Yung isolated, hindi tayo lalago sa bagay na yon. Sabi nga, matuto tayong makisama, wag lang tayong makisama. Pero pagka wala kang pakialam, wala kang concern, hindi mo pwedeng sabihin, ay, spiritual ako, malago ako spiritual. Hindi po. Tandaan natin ang 4 na tuntuning ito sa paglago sa buhay Kristiyano. Wisdom, stature, yan na yung pagka lumalayo ka na sa mga masasamang bisyo, sa mga masasamang bagay. Yung favor mo sa Diyos, yung spiritual, yung favor mo sa tao, yun yung social. At yan ang bahagi ng buhay na lumalago. Napakaganda po. Ayon dito sa ating pinag-aaralan, ito ay buhay na nasa Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, although hindi naman lahat din ay natutuwa sa Panginoon. Meron ding mga kontra sa Panginoon. Ito yung mga unspiritual na mga tao, mga religious lang. Mga hypocrisy na mga tao. Sila yung mga tumutulig sa Panginoon. Sila yung mga hindi nagpapasalamat sa Panginoon. Sila yung mga nag-aanap lamang ng mga bagay na mali, bagamat wala silang masumpungang mali sa Panginoon. Ang ibig sabihin, sometimes you cannot please all people. But most important, ang Panginoon, nadadala niya sila sa Diyos. At yun ang importante. Yun ang paglago. Kaya nga dito sa ating pag-aaral, ito po ang pagiging sikreto ng buhay na pinagpapala. The greatest secret of a blessed man is like a life of our Lord Jesus Christ. Yan ang buhay po. Kaya kung babasahin po natin uli, sabi niya, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. At dito sa verse 2, sabi niya, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahonan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Sa English po, ginamit yung salita na dito sa verse 3, sabi, that you shall be like a tree planted by that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ito po ang mapalad. Ang mapalad na tao po ay tunay na pinagpapala ng Panginoon. At ang tao po na yan na tinutukoy ay
nasa persona po ng ating Panginoon. At salamat sa ating Panginoon. Siya'y itinuring na makasalanan kahit wala siyang kasalanan upang ang kanyang katuwiran ay maging katuwiran ng bawat isa na tunay na sumasampalataya sa atin. Napakaganda ng halimbawa ng ating Panginoon. He is perfectly obey the law, ang kautusan. At siya yung magandang halimbawa natin. At kung tayo rin po ay ipamumuhay natin ang mga salita ng Diyos, sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa bawat tunay na sumampalataya, mararanasan po natin ang buhay na ito na punong-puno ng pagpapala. Buhay na lumalago. Buhay na pinagpapala. Buhay na nagpo-prosper. Both materially and spiritually. Kaya nawa po ay tunay na focus natin ang ating mga sarili sa Panginoong Jesucristo. Siya po yung tanggapin natin, siya yung sampalatayaan natin, siya yung tignan natin, siya yung author ng ating and finisher of our faith. Hebrew chapter 11. Kaya tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa po ay tunay po na ang bawat isa ay makarating sa tunay na pananampalataya sa aming Panginoon. Sapagkat tunay po na hindi kami kailanman magiging matuwid sa iyong harapan. Ito'y makatatamulan po namin sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. At salamat po sa bawat isa na sumampalataya ay pinagkaloob niyo po ang Espiritu Santo upang kami po ay makapamuhay na matuwid tulad ng aming Panginoon. Sa pamamagitan po ng kaunawaan sa iyong mga salita at sa pamamagitan din po ng pag-a-apply ng iyong mga salita sa aming mga buhay. At salamat po, may dala itong pagpapala, paglago sa aming buhay. Sa karunungan, sa aming mga physical, sa aming pong spiritual na buhay, at sa aming social life. Salamat po, O Diyos. Naway masumpungan mo ang bawat isa na lumalakad ng matuwid tulad ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening po and God bless. At darako na po tayo sa ating mga question and answer. Balik ko muna po sa ating MC. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at lahat. Muli po Ama na
Nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi na pinagkaloob po ninyo sa amin pong online Bible study. Salamat po sa mga katotohanan po na muli po nahayag po sa amin pong gabi, sa amin po sa gabi po na ito. At patuloy na dalangin po namin, katulad po ng aming pong napag-aralan, ito po ay matutunan po namin na isa buhay po ang mga katotohanan po na ito, ang mga hamon po ng inyong pong mga salita. At patuloy po na kamtin po namin ang paglaro po, spiritual po, ang mga buhay po namin dito sa salamat po sa inyo po. Tuloy po dalangin kalakasan po sa kapatid, kay Brother Wilson. Physical po, sa karamdaman din po sa kanyang kagalingan din po. Ganyan din po, salamat po sa mga kapatid po na tumalo at sa mga lahat, makakapanood pa po sa lahat po ng mag-review, ng replay. Patuloy po ang banal na espiritu tumulong po na makaunawa po ang lahat po ng makakapakinig. At patuloy din po sa amin din pong prayer meeting kay Repong inaasahan po namin na maumuna po hanggang sa amin pong pagwawakas po ng online service po ngayon pong gabi. At ang lahat po ng ito may amin pong muli dinadalangin po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.